Isinugod sa ospital ang hindi bababa sa 44 na residente ng Parang Maguindanao dahil sa hinihinalang kolera. Patuloy pang nadaragdagan ng bilang na ito. 2 na ang namamatay sa mga pasyente. Susuriin na rin daw ng Department of Health ang tubig mula sa balong pinagkukunan ng mga residente ng inuming tubig. Makibalita tayo kay Brazil Kempis. Magkakasunod na dinala sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City ang hindi bababa sa 50 residente ng Bongo Island sa Parang Maguindanao. Ayon sa kanilang makaanak, nakaranas ang mga residente ng labis na pagdurumi at matinding pagsusuka. Nanunuyo o dehydrated din daw ang karamihan sa kanila. May 2 nang namatay. Inoobserbahan naman ngayon sa ospital ang nasa 30 pang pasyente. Karamihan sa kanila, mga batang edad 3 hanggang 10 taong gulang. Ang daming batang super dehydrated, baka ang dami naming casualties kaninang umaga. Dehydrated, super po. Hinala ng mga doktor, kolera ang tumama sa mga biktima. Pwede siyang kolera dahil ilang 10 episodes na watery talaga. Pero kailangan pa rin natin ng mga laboratories, stool exam, stool culture. Ayon sa mga lokal na opisyal, nagsimulang makaramdam ng mga sintomas ang mga biktima noong Lunes matapos ang magdamagang pag-ulan. Hinala nila, nakuha nila ang bakterya sa balon na pinagkukunan ng inuming tubig sa lugar. Dahil may kalayuan ang kanilang isla, hirap daw talaga ang mga residente sa supply ng malinis na tubig. Hiling nila ngayon sa gobyerno. Kung pwede lang sana, mabigyan kami ng maayos na mapakuha na namin ng tubig. Ayon sa World Health Organization, nakukuha ang sakit na kolera sa pag-inom o pagkain ng maruming tubig o pagkain o mga hilaw na lamang dagat gaya ng tahong o talaba. Ilan sa mga sintomas ng kolera ang pananakit ng tiyan at labis na pagdurumi at kung napabayaan, maaari itong ikamatay. Ayon sa World Health Organization, aabot sa 3 hanggang 5 milyong kaso ng kolera ang naitatala sa mundo taon-taon. Sa mga kasong yan, mahigit 100,000 ang namamatay. Madaling kumalat ang kolera bakterya sa maruruming lugar at walang sapat na mapagkukunan ng malinis na tubig. Para maiwasan ang kolera, uminom ng malinis na tubig. Kung maaari, yung distilled, purified o pinakuloang tubig. Maghugas ng kamay gamit ang sabon na tubig. Lutuin na maayos ang pagkain. Payo ng WHO, kapag nakaramdam ng sintomas ng kolera, uminom ng maraming malinis na tubig o oral rehydration solution. Kumonsulta rin agad sa doktor. Brazil Kempis, Nagbabalita, Pilipinas.